Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. So energy of Earth signs right now. You are broken every chain. There's salvation in your name. May ex ka dito na nangispy, nangistok sa'yo. Nangispy siya, mayroon siyang inaalam sa'yo, very curious, very interested na malaman yung tungkol sa'yo. Past person mo to eh. There's communication here or pwedeng may delay, nagkaroon ng delay sa mangyayari na to sa inyo na more clarification of the Hierophant. Clarify ko muna. Actually, magkakaroon ng yun sa inyo. Nanginayang ka sa kanya. Kaya nakaramdam ka ng panghinayang sa tao na yan. Nanginayang ka sa kung anong meron kayo dati. Nanginayang ka sa person na yan. Anong pinahinayangan mo dyan? Amen muna natin. Kasi merong soul connection or spiritual connection or maaaring tinuturing mo to na soulmate mo dahil mahal ka niya, minahal ka niya. Ganun. Dahil minahal mo siya or dahil ramdam mo yung fire, yung love, o ramdam mo yung love niya sa'yo. Ramdam mo yung init. May fire dito. Sa person na yan. Or love. Because magkakaroon ng union sa inyo, possible you will start na magkaroon ng communication sa inyong dalawa at pag-usapan ninyong dalawa yung tungkol sa meron kayong papraktisi na dalawa. Pwedeng mag-yoga, di ba? Parang nag-yoga to. Maaaring mag-ensayo kayo, meron kayong mga i-develop sa sarili ninyo o meron kayong mga pag-aralan related sa spiritual. More clarification of the Hierophant here na information pa sa Hierophant. Mapapangasawa mo daw to, yung taong to. Ayun. Mapapangasawa mo daw yan. Pero clarification pa sa Hierophant dito. Mapapangasawa mo to, magkakaroon na ng movement, action, may kikilos, may magte-take ng action. Kaso merong gumagawa ng witchcraft, deceit, para hindi kayo ma-unite, hindi kayo magsama. Witchcraft ang ginagawa. See? Ginagawa kayo ng witchcraft, napaka-goal driven yan. Alagad ng Diablo yan. Gumagawa na kasi witchcraft ang ginagawa niya. Alagad ng Diablo yan. Alagad ng dilim. Ang gumagawa ng deceit kasi may gusto siyang kunin. Pwedeng ikaw o yung person mo. Kung sino ang gusto niya dyan na maagaw, no? Through sa pandaraya, through demonic, through dealing with devil. Kapalit pang kanyang kaluluwa para makuha niya yung gusto niya. Kasi nag-i-introspekto
At nag-overthink siya na maging masaya kayo, bubuo kayo ng person mo ng masayang pamilya, happy family, maging fulfill kayo together, na may mag-reach out sa inyo, na magkaroon ng communication sa inyo, kung hindi siya gagawa ng witchcraft. So gusto niyang pigilan kasi gusto niyang makuha, maangkin yung hindi sa kanya. Paano ko nasabi hindi sa kanya? Kaya gumagawa siya ng witchcraft para makuha niya yung hindi sa kanya Basta ganyan gumagawa ng witchcraft para lang makuha nila yung gusto nila. Hindi talaga yun sa kanila. Yung ginagawa nila ng witchcraft, yung kung ano may gusto nila makuha. Hindi yan talaga sa kanila. Hindi yan para sa kanila. Dinadaya lang nila yan. Kaya dinadala nila sa manipulation, witchcraft, para makuha nila yung gusto nila. Kahit para yun sa iba. Kahit hindi naman talaga nakatalaga sa kanila. Dahil sila ay kampo ng dilim, wala naman tinalaga ang Diyos sa kanila. Wala. Tingin nyo pagkampo ng kadiliman, alagad ng dilim, mayroong tinalaga ang Diyos. Wala. Siyempre, demonyo na yan Ano na yan alagad ng dilim na yan So, bakit may tingin nila may purpose pang God sa kanila? Wala. Yun ang masakit na katotohanan. Pag alagad ka ng dilim, wala naman talaga ang plano ang Diyos sa'yo. Dahil alagad ka ng dilim. Dahil sa kadiliman ka, walang purpose ang God sa'yo. Diba? Ganun pag alagad ka ng dilim. Si Satanas, oo. May pagawa si Satanas sa kanila na mission. May purpose si Satanas sa kanila. Gagamitin sila ng Satanas para mag-asik ng lagim, maminsala, mamisti sa iba. Kung ano man yung goal ni Satanas, kung ano man yung mga plano ng Satanas. Dahil sila ay alagad ng dilim. Hindi naman sila alagad ng Diyos. Pwede sila mag-pretend alagad ng Diyos, pero ang totoo, alagad sila ng Satanas. Dahil yan ang kinikiri nilang mission. Galing kay Satanas, yan gawain nila. Witchcraft. So wala talagang plano ang Diyos sa kanila. Walang purpose ang God sa kanila. Kasi umanib sila sa kadiliman. Alagad sila ng kadiliman. Demonyo na ang tawag Pinapapatay nga sila ng God Masakit, no? Sa mga ganun na marinig yung katotohanan. Pero yung totoo. Sa Exodus 22:18, pinapapatay nga sila ng God. So tingin nila may purpose pa ang God sa kanila. May plano ang God sa kanila. Wala. May destiny ang God para sa kanila. Wala. Kasi sakop sila ng kadiliman Hindi naman pinilit sila ng kadiliman na umanib sa kanila. Sila ang kusang nakipagbartira ng kaluluwa nila para makuha nila yung gusto nila because of greediness and inggit. Yan. Kaya ginawa nila yon. Ang tao naman, binigyan naman ng free will ng God So yung pinili nila. Mapaanib sa kadiliman para makuha ang gusto nila. Na yung sa pilitan ba, pilitin nila kahit hindi para sa kanila. Gagawa nila ang pandaraya, deceit. Yan. Witchcraft. Kasi alam niya na mag-reach out ikaw or si person mo sa'yo. Kung sino man ang mauna sa inyo ng person mo na mag-reach out at magtuloy-tuloy na yun, maging consistent yung inyong connection. May gusto siyang agawin Babae ba yun o lalaki yung witch dyan o gumagawa ng witchcraft? Babae at lalaki. Sama dito. Baka isa lang. Lalaki ito. Ano bang ginawa niya? Nabinta ng kaluluwa niya. David. Nabinta siya ng kaluluwa ni David. So sa tingin nyo, hindi niya pagsisihan sa hulihan, lalo sa kabilang buhay. Hindi lang pagsisihan, kundi talagang matindi ang pagsisisi na gagawin yan pag nasa kabilang buhay na siya kasi grabe yung doon. Parusa doon sa kabilang buhay sa mga ganyan. Matindi. Ano ang information dito sa gustong angkinin yung person mo? I think, ano ba to? Person mo or ikaw man ang angkinin? I don't know. Ano to
Grounded, secured, a good provider. May malaking bahay ha. Mayaman siya, wealthy. Hardworking. Ace of Swords. And 4 Wands. Napaka goal driven niya para makuha, para ano siya nag-strategize, gumagawa ng strategy para ma-achieve niya yung goal niya. Ewan ko lang kung sino yung gusto niyang makuha sa inyong person mo, ikaw or yung person mo. Gusto niya agawin, gusto niya nakawin kahit hindi naman sa kanya. Ganun siya. Through witchcraft pa. Oh. Pero in a stable relationship. Nagtagumpay ito eh. Nagsiselebrate siya ngayon. Kung hindi man siya in a stable relationship, nagtagumpay siya. Encourage siya. Nagtagumpay siya. Nag-umpisa siyang magtagumpay. Saan? Sa pagpatay. Baka may pinatay siya. Nabigyan ng sakit. May binigyan siya ng sakit. Nagtagumpay siya na mabigyan niya ng sakit. Bakit siya nakakapagbigay ng sakit? Kasi nga alagan na nga ng Diablo yan eh. Hindi lang alagan ng Diablo. Nagbinta pa nga ng kaluluwa sa Diablo eh. O diba? Dahil sa greediness niya, at dahil at hindi na stuck itong tao na to, natagumpay siya na hindi na siya ma-restrict, hindi na siya ma-stuck, hindi na maging clouded ang judgment niya. Nagtagumpay siya na maging malakas, maging strong. Saan galing yun? Yung kakayanan niyang maging strong. Eh di sa pinagbinta niya ng kaluluwa niya. Saan pa ba? Pag naparood niya ba ito, manlumo siya. Itong nagbinta ng kaluluwa niya sa Diablo. Oh, manlumo siya. Manlumo daw siya. Clarification naman yung manlumo siya. Oo daw, manlumo daw siya. Narcissistic ba yan? Hindi naman siya narcissistic. May tupak ba yan? May tupak daw yan. Tirahin. Psychopath ba yan? Sabagay, hindi siya narcissistic. So, hindi siya psychopath. Hindi din siya sociopath. Baka Machiavellian lang. Machiavellian ba yan? Yung nagbenta ng kaluluwa niya sa devil. Let's say, yan, Machiavellian siya. Manipulative yung mga Machiavellian. Para bang mga may pagka-scammer, mga ganong type. Basta manipulative sila, master manipulator. Search nyo. And they're capable of lying, compulsive liars. Yan na yung mga nagiging scammer. Mga ganun. Kasi napaka-manipulative ng mga yan. Napaka-sinungaling din. Disorder yan. Isa yan sa nabibilong sa dark triad. Machiavellian. Kasi pag Machiavellian, hindi naman yan narcissistic. Pero pag sociopath, narcissistic din yan. Pag psychopath, narcissistic din yan. Pero yung narcissistic, pwedeng hindi siya sociopath. At yung narcissistic ay pwedeng hindi siya psychopath. Pero lahat ng psychopath,
ay narcissistic. Lahat ng sociopath ay narcissistic. Psychopaths and sociopaths are all narcissistic. Yan. So, let's see. May ginawa ba tong blasphemy against the Holy Spirit? Itong nagbenta ng kaluluwa niya. Meron. Blasphemy against Holy Spirit. May ginawa siya witchcraft. Yan ay yung sinusumpa mo yung Holy Spirit. Witchcraft, yung basta sinusumpa mo. Vile. Blasphemy, pagsumpa sa Holy Spirit. Paglapastangan sa Holy Spirit. Pambabastos sa Holy Spirit. Yan. O hindi talaga siya masave. Kasi unforgivable sin yan. Once na yan ang nakomit mong kasalanan, sin, blasphemy against Holy Spirit, hindi ka talaga masave. Unforgivable sin. Yan lang ang sin na hindi ma-forgive ng God eh. Of course, yung witchcraft, yung paggawa ng witchcraft, pwede pa yan siya ma-forgive pag nagbago ka agad. Pag nagbago ka, depende din kasi. Nasa agad na yung kung patawarin ka yan. Siguro pag nagbago ka agad, yun, patawarin ka. Pero kung nagbinta ka na ng kaluluwa mo, nagsanla ng kaluluwa mo, para mapagana ang witchcraft mo, o para makuha mo ang gusto mo, yun ang wala na din talaga. Kasi bininta mo na nga eh. Kasi yung God at yung Diablo, may usapan niya sila. Pag once na nagbinta yung, siyempre usapan niya sila na kasi yun ang goal ng mga fallen angels eh. Na once na nagbinta, encourage na yung mga tao magbinta ng kaluluwa. Diba? Kagaya dun sa yung patatak ng 666. Oh. Diba? Pag nagpatatak ng 666, automatic followers na ng Diablo, ni Satan. Hindi na masisave. So, ganoon din yun. Pag nabinta ka ng kaluluwa mo, nagsanla, automatic, ay sa Diablo ka na. Kasi bininta mo, ba't mo binintay sa kaluluwa mo, di ba? Isanla ka. So, yan. Kaya, huwag magbinta, huwag magsanla ng kaluluwa. Huwag yung gayahin yung iba. Kasi, ay, matindi ang pagsisisi niya sa kabilang buhay. Ngayon, nabuhay pa, ay, hindi kayo magsisi kasi bigay ni Satanas yung mga kailangan ninyo sa mga nagbinta. No? Kung may mga nagbinta, mananood dito. Pero sa kabilang buhay, talagang lubos na magsisi kayo, eternal ang parusa doon. So, hanatag na isipan ito. Peaceful yung isip niya ni King of Pentacles. Kasi nagtagumpay siya. Makakatulog siya ng mahimbing. Makatulog siya ng mahimbing. Peaceful ang isip niya. Lumakas daw siya. Lumakas. Dahil nawala yung third party or hindi nagtagumpay ang third party dahil more information with the Three of Cups and Reverse. Dahil hindi na siya stagnant, hindi na siya stuck. Naka-recover na siya stagnancy from being stuck. Hindi na din clouded yung judgment niya, yung isipan niya. Dahil wala na yung third party sa path niya. O tingin niya siya panalo na siya. Victorious daw siya. Victorious na celebrate siya.
High Priestess. At superior daw siya. Intuitive. And confident. Powerful. Strong. Pero may mga baggage pa siya. May mga karga pa siya. Natanggal lang sa kanya yung mga na-unite sa kanya, like mga arrows, mga satanic, basta mga arrows, mga parang siguro mga spell yan. At nawala na daw yung mga illusion, manipulation, lies and deception sa isipan niya, yung papaklaw dun sa judgment niya. Makapag-offer na daw siya ng love offer. Naging matyaga siya na mangyari na daw yung gusto niya, gustong-gusto niya, makukuha niya yung gustong-gusto niya. Kaya pala na-celebrate siya. Umpisa daw siya nagtagumpay. Ito si King of Pentacles. Ano na sabihin sa iyo ng person mo? Mag-take ka ng risk. Na-intimidate ka daw. Naging guarded ka, naging defensive. Mag-take ka ng risk daw. Kaya ka daw defensive kasi may nandi-destroy sa'yo. Yun na yung itong King of Pentacles na to. Temperance. Mag-take ka ng risk para hindi na matingkay yung connection mo. Yan ang naisabihin sa'yo ng person mo na pa. Mag-take ka ng action para mag-succeed na magsama na kayo at maging masaya together. So, ikaw talaga pinipili ng person mo kasi para talaga kayo sa isa't isa. May nandaya lang dito, no? At, ito yung alagan ng Diablo. Para maging positive na mangyayari sa inyong dalawa ng person. Yun. So, ito na lamang for,